Nagbahagi ng bagong update sa kanyang kalusugan si Kris Aquino matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa autoimmune diseases. Sa kanyang Instagram post last July 20, inimbitahan niya ang mga followers sa isang Q&A session kasama ang bunso niyang si Bimby Yap. Game na sinagot ni Kris ang kanyang mga fans sa comment section ng post. Karamihan ay nag-send sa kanya ng dasal at mga mensahe para sa fast recovery niya. Sa isa sa kanyang mga sagot, nagbigay si Kris ng ideya kung saan sila kasalukuyang naninirahan at ibinahagi rin niyang naka-wheelchair na siya. I am currently staying at the compound of a very kind friend of my brother. This place is very peaceful and living where I get fresh sea air and listen to the waves was always my dream. Too bad I am now wheelchair bound. I still need to learn how to walk again. Inamin din ni Kris na lalo pang dumami ang kanyang autoimmune disease at complications nito na parang gremlins. I now have 9 primary autoimmune diseases, number 10 is a result of the 9, and I have an 11th disease that came about because of my lupus, rheumatoid arthritis, Sjogren's, and a few of my other autoimmune diseases. I love my sons, and they aren't ready to lose me, especially Bim who just turned 18. Thank you for loving me. I'm not the same me, and I want to give all of you the Kris you deserve. Parang gremlins kung mag-multiply my autoimmune diseases, including the complications. Of course, sabi nga ni Kris Aquino, matindi ang faith ko, ang aking pananampalataya, hindi ako bibigay. Alam mo, Romel, ito talaga yung mooge ng sino man na nasa gipit na kalagayan, lalo na ang may sakit, di ba? Ako nga, di ba, lagi kong sinasabi, ang gamot ay gawa lamang ng tao at ng makina. Ang makakapagpagaling pa rin sa atin ang basbas at kapangyarihan ng Diyos, di ba? Kaya si Kris, nasa tama lang siyang perspektibo na hindi ako susuko, matibay ang pananampalataya ko, hindi ako bibigay, di ba? Tama, nanay, kasi lahat tayo, di ba, ganyan. Pag may nasa in trouble tayo ng buhay natin, lahat tayo, unang-una nating lalapitan talaga, Diyos ko. Diba? Diyos ko. Ito lahat, tamang-tama kaya si Kris, matibay ang kanyang panalangin. Kaya naman nakita mo, kahit ano pang dumarating na mga karamdaman sa buhay niya, talagang tinatanggap niya ito dahil alam niya. Oo, bigay daw ito na ang Diyos, kayang-kaya niya ito. Ayun nga lang, talagang marami pa rin siyempre sa mga kababayan natin ang hindi nakakaunawa ng nararamdaman ng isang may sakit. Yung pagpo-post po kasi ni Kris, isa po yung paraan para maibsan ang kanyang nararamdaman, di ba? Yung kausap ko nga lang ng isang kaibigan mo, sinabi mo na, ang sakit-sakit ng tiyan ko, sobrang sakit talaga. Pagka pinayuhan ka, magpa-doktor ka na o uminom ka ng ganitong gamot, di ba naiibsa ng nararamdaman natin? Yes. Pagbigyan niyo na po, kasi isa po yan sa mga paraan para kahit paano lumuwag ang kanyang kalooban. Yon, at saka sabi nga niya, hindi ako bibigay at wala naman sigurong tao na pag tinanong mo, handa ka na bang mamaalam? Walang magsasabing, yes, handa na akong mamatay. Di ba? Napakatindi naman ang ganon. Ayan. Sabi ni Juris Dr. Channel, yan ang Kris Aquino, palaban, pero may takot sa Diyos. Sa dami ng pinagdadaanan niya, hindi na kailangan ng drama. Ang lakas niya ngayon, galing sa pananampalataya. At kung yun ang pinanghahawakan niya, panalo na siya, kahit wala sa harap ng kamera. Tama ito, di ba? Yung basbas talaga, yung pananampalataya mo na ano man ang mangyari, may sasalo sa'yo, di ba? May tutulong sa'yo. Yun yung mga answered prayer, ay napaka-blessed natin kapag tayo umusal ng panalangin. Tapos, sinagot, di ba yung dasal natin? Totoo. Puro pasasalamat na lang ang masasabi mo talaga. Correct. At saka yung acceptance na alam mong may sakit ka, alam mong may sakit ka, na kumakapit ka sa araw-araw sa Diyos na eto, gagaling ako, kaya ko to, binigay sa akin to, kakayanin ko to. At saka yung inyong kalooban na lamang po ang maganap. Parang ganon, di ba? Pinauubaya mo na. Sabi ni Marichu Formacion Espiritu, yun na lang po talaga ang dapat na panghawakan ni Kris ngayon, Nay. Ang manalig at patuloy na manalangin sa Panginoon. Kagaya na po ng paikot mo nung nakaraan, God allows the storm to see
that He is the only shelter. Totoo naman, di ba? Pinapayagan ng Panginoon yung mga ganitong kalamidad para pa ipaalam sa atin na ako lamang ang mapanghahawakan nyo, walang iba. Totoo yan. Marichu, maraming salamat. Thank you. Ayan, sabi ni John, nakakatuwa naman kasi nakita ko rin yung picture ni Chris ngayon. Medyo tumaba na siya. Sana magtuloy-tuloy na ito at wag lang sana siya magpapastress sa mga bashers. Yun ang sabi niya, di ba? Ay nako, kailangan talaga humawak tayo. Sabi ni Dan Clavesillas, tama yan Chris, just trust our Lord. He is the greatest physician. At sabi nga ni Nanay, laban lang tayo. Tama siya, ang pinakamabisang gamot at manggagamot sa mundo, sa balat ng lupa. Ano man ang gawin natin kapag walang pinayagan ng Diyos, baliwala. Siya lang talaga mapanghahawakan natin. Siya ang poste ng ating buhay. Dapat tanggapin natin yon na walang iba tayong tinatawagan at pinasasalamatan kundi ang Panginoon. Yun yon. Okay? At sabi ni Tita Nene Ulanday, mabuti naman at matindi ang iyong pananalig sa Diyos. At sana tuloy-tuloy na ang iyong paggaling, Chris. Sabi ni Tita Nene Ulanday. Pasensya na po kayo sa sulpot-sulpot kong signal pag hindi ko natatanggap agad. Grabe po talaga ang hirap ngayon. Sabi ni Ching Bautista Silverio, believe and trust in God. That's all we need. Alam natin si Chris ay madasalin and hope she recovers soon. Tama ito. Ching, tama yun yung belief, yung paniniwala at saka yung pagtitiwala sa Diyos. Pero ang panalangin kasi dapat ay sincero. Yun. At nagdasal tayo, pawara-wara lang na dasal, ay madidinig na tayo. Dapat talaga sincero. Yun. Aha. Eto pa. Nako, ang dami. Chris Aquino, sana lang magtuloy-tuloy na ang paggaling mo. Please don't mention my name. Buti nasa dulo. Buti nabasa ko. Sabi ni Miss Nads ng Belgium, naiiba po ang milagrong nagagawa ng pananalig. Ika nga, faith is not about everything turning out okay. It's about being okay no matter how things turn out. Totoo yan. May mga panalangin po, mga kapatid, na kung minsan ay dinidinig agad, yung iba ay medyo nababalam ang pagdating, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ang ibig sabihin po niyan, yung pinakamaayos at pinakamaganda na maaaring maganap sa ating buhay, ang ibibigay sa atin ng Diyos. Correct. Right. Timing. Ika nga, tumatiming din ang Diyos kung kailan niya ibibigay ang ating mga hiling. And His timing is always perfect. Di ba? Oo, correct. Oo. Sabi ni Eddie Letada, mukhang pananampalataya na nga lang talaga ang sandata ngayon ni Chris. Kaya patuloy siyang lumalang